Guys, eto naman yung FlyDG B6X na One Piece Edition. Sobrang angas talaga nito. Napakaganda ng color combination, maganda yung LED lights na nilagay nila dito at malakas-lakas na to kasi supported na to ng 20 watts. Ganun siya kalakas. Sa forma niya at angas, papalag kaya to sa mga maiinit na phones? Subukan natin yan mamaya at sa mga bago pa lang sa channel ko, huwag niyong kalimutan mag-subscribe at pindutin yung bell icon para sa mga ganitong unboxing reviews at katarantaduan sa channel na to. So like, comment, tsaka subscribe lang. So bago ng lahat, ito muna yung presyo ng FlyDG B6X One Piece Limited Edition. As in limited talaga to ha. Ang presyo nito is nasa 2,459. Ewan ko lang kapag may sales baka bumaba pa to. Sa normal lang na FlyDG B6X, ang presyo niya is 2,159. So para sa akin, 300 lang para makuha natin yung One Piece Edition at limited edition yan. Para kung sakaling mawala na yan, at least nakahabol kayo. Pero kung kapos yung budget nyo, okay lang na normal version na lang yung kunin nyo. So sa box, meron tayong red box dito, nakalagay dyan One Piece Film Red at nakatago si Luffy dito, depende sa tama ng ilaw, nandyan si Luffy. Then Chinese character yung mga iba dito, lalong lalo na yung manual, puro Chinese character yon o yung mga documentation niya. At meron tayong magnetic sheet dito, kung sakaling Android yung phones nyo, pwede natin idikit to para magamit nga natin tong cooler na to. At ang angas din ng itsura, may nakalagay nga dito na One Piece Film Red. Yan, meron tayong ganito para sa mga Android phones na hindi dumidikit yung back panel. Pero kung iPhone naman yung gamit nyo, like yung mga iPhone 12, 13, 14, hindi nyo na kailangan ng magnetic sheet na ganito. So diretso na to na ilagay lang natin sa likod. Then last sa box, meron tayong Type-C cable. So yun lang yung mga kasama niya sa box. So ito na nga yung V6X natin na limited edition ng One Piece. Sa gitna may grills tayo dito, matibay ito. Tapos may logo tayo ng FlyDG at may orange color tayo dito sa harapan. Dalawang kulay yan, blue tsaka orange. Astig no, at tsaka ang forma niyang tignan. Para napaka-sporty look niya. Then sa likod meron tayong rubber plate dito, may logo dyan na One Piece. Yan kung nakikita nyo, ang forma din. Tapos sa taas meron tayong power button, sa baba naman yung Type-C port. At kapag inikot mo yan, nakapalibot dyan yung heatsink niya na kulay blue din. So malakas-lakas talaga to kasi 20 watts siya. Try natin i-open. May power bank kasi ako dito galing sa Ugreen. 145 watts to, kayang-kaya niya to kasi 20 watts lang yung kailangan natin dito sa FlyDG B6X na One Piece Edition. So check natin. So pagsaksak natin, automatic na magbubukas na siya. Yan, nakikita nyo ba? Nag-iiba yung kulay. Formo. At nasa malakas na mode ako o yun sa high power modes niya. Yan. Dinig ba? Sobrang lakas yan, no? Ang lakas. Yan, ganyan kalakas yung fine niya. Tinutok ko dito sa microphone natin. At may ilaw to. Babaan ko lang konti yung yung ilaw nito. O yung light ng camera ko. Para makita natin yung tunay na kulay niya. Ayun, nakita nyo ba? RGB. Yan, paikot-ikot siya. So ayun, ang forma niyan tignan. Tignan natin yung likod, nagmo-moist na siya oh. Ang bilis niya mag-moist. Ibig sabihin na gumagana talaga yung mga phone cooler na ganito. Yan. Check natin yung temperature mamaya. So ngayon, nagmo-moist na to. Check natin yung temperature, parang 1 minuto na to. Yan. Yan na ba? Yan. Ang bilis, ang lamig. 0.5, 0.4. Check natin kung mag-negative to. Nasa 0.3 tayo kanina, baka mag-yellow pa to, 'di ba? At dito, umiinit yung heatsink niya dito kasi dito naglalabas talaga yung init para mapalabig niya nga yung cooler sa baba. So ngayon, yan, 44, 45, okay lang to kasi may fan naman siya, malakas naman yung fan niya. Pag lumamig pa to, mas lalong lalamig yung nasa baba nito. 49, 50. Yan, mainit-init nga to. Yan, pumalo siya ng 50. Tapos yung binubuga niyang hangin, mainit din. So may review kasi ako na nakita dati na sabi niya nagbubuga ng aircon, parang ganon. Mali yun kasi nasa heatsink yung binubuga nun, hindi sa mismong cooler. So parang sikat na vlogger yata yun, hindi ko alam. Marami yatang nabentang cooler yun. So ngayon ito, nag-negative na siya. Yan, makikita nyo. 0.5. Yan, wala pa siyang negative 0.1. Yan, nag-negative 0.1 na siya. Sana mag-negative 0.2 pa oh. Baka kaya pa. Ayun, negative 3 na. Mukhang hindi napapalo ng negative 4 to. Pero malamig-lamig na to Negative, di ba? Negative 3.4. Negative 4, pogi. Yun. Asin mo talagang malamig na to. So yan, mukhang pumapalo pa, mukhang lalamig pa. Tininto ko na.
Kasi sobra na siyang nag-moist kung mapapansin nyo. Yan. Kahit i-test natin to sa games, talagang papalo to talaga. Pumapalamig talaga yung mga phone nyo o yung mga mainit yung phone. So yan oh, sobrang nag-moist na, sobrang lamig. Ngayon, dahil lumalamig tong ganito, meron tayong smart controller dito sa FlyDG apps niya para maiwasan natin yung ganitong moist. Kasi ako nasa todo lang talaga ako, nasa max yung niligay ko. At parang nakapix nga yun. So meron tayong smart control dito, papakita ko sa inyo ngayon. So ito yung apps niya na FlyDG Game Center. I-connect lang natin yan, dapat connected tayo sa Bluetooth natin o naka-open yung Bluetooth natin. Pag kukonect mo na, may mga instructions pa yan. So kapag naka-connect ka na yan, makikita nyo, meron tayong Fly OZ available. Ibig sabihin, smart controller to. Kapag yung cooler naramdaman niya na malamig na talaga, tama lang dun sa paglagay ng phone, automatic na ma-detect niya yung tamang lamig at hindi na mag-moist yung cooler natin. So kapag nilagay natin doon, ibig sabihin kasi ako nasa fix mode kasi ako yan. Ilalagay lang natin sa smart control. Yung sinabi ko nga kanina na hindi siya masyadong lalamig. Pero may silent naman yan at max. Depende sa gusto nyo. Kung tamang-tamang hindi naman masyadong mainit talaga yung phone nyo, ilagay natin sa silent. Kung talagang gusto nyo talaga ng baragan, same time hindi siya mag-moist, ilagay natin dito sa max. So naka-smart control tayo. Pero dito nga sa fixed power, kapag nakalagay dyan, ibig sabihin ma-adjust natin yung lamig nito o yung fan niya. So ngayon nasa max siya. Yan, pakinggan nyo. Sobrang ingay ng fan niya. Sa silent naman, yan, mahina na. Yan, umina siya. Tinutok ko lang. Medyo malakas sa pandinig nyo siguro, pero sa akin sobrang hina na. At wala siyang vibration. Pwede natin ilagay sa balance kung gusto nyo na rin. Depende sa gusto nyo, depende sa init ng phone nyo. Para ma-tweaks nyo yung tamang settings pagdating sa mga larong ginagawa nyo sa mga phones. So, meron pa tayong mga settings dito, yung light. Yan. Depende sa mga gusto nyong lights dito sa likod niya. Kasi napaka-forma talaga ng likod. Yan, kung mapapansin nyo, napakaangas, diba? Meron tayong mga iba't ibang modes dito. Meron tayong flow, breathing, gradient, tsaka cutover. Yan. Sa flow, ganito yung itsura ng flow. Yan, sumasabay siya dun sa ikot ng fan. Pero hindi naman sabay na sabay, yung ilaw lang. Yan. Tapos, try natin yung breathing. Yan, ganyan yung breathing. Kita nyo ba? Yan, parang huminga. Breathing nga. Gradient, yan, iba-iba yung kulay. Yan. As in talagang maliwanag yung ano nito yung ilaw nito o yung LED lights niya. Cutover. Yan, ito cutover naman. Yan. Nagka-cut siya tapos na iba-iba yung kulay niya. Ganun siya kastig. Pero kung gusto niyo ng ibang kulay, may pagpipilian naman kayo. Depende sa kulay na gusto niyo. Ako, paborito ko kulay pink. Yan, girly. Saan ba yun? Yung fix? Wala pong fix dito. Yan. Hindi man nag-pink. Siguro cons ko yun. Hindi siya nag-stay sa ganung kulay. Nag-iiba pa rin eh. Pero anong silbi ng RGB dito, diba? So, isang cons ko yun dito. Pero sa lamig, malamig talaga siya. So, yun. Ang forma nito. I-check naman natin sa paglalaro natin. Meron nga tayong phone dito na Realme GT Neo 5. Yan. Ang angas, diba? Nilagay na natin yung sheet natin dito. Dito natin lalagay yan. Kasi yung back panel nito is made of glass. Pero pwede rin naman sa mga plastic back panel. Kahit na sa mga faux leather, pwede rin siya, pero dapat flat yun. Hindi siya masyadong rough, mga ganun. So ngayon, kilala nyo naman talaga ako na gamer talaga ako pagdating sa mga phones. Tinetest natin talaga yan para makita natin yung potential o kakayanan ng isang phone. So dito sa Mobile Legends ng Realme GT Neo 5, ang graphics natin dito is nasa ultra, tapos yung frame rate natin is nasa ultra lang. So sa paglalaro ko dito, ngayon ko napansin na wala tayong 120 FPS, which is itong Realme GT Neo 5 is capable siya ng 144Hz na refresh rate. So dito ngayon sa paglalaro ko, although smooth naman siya sa Mobile Legends, ang nakukuha lang natin dito is 60 FPS lang. Pero ang kagandahan dito sa Realme GT Neo 5, hindi bumaba yung performance nito, as in talagang sulit talaga kasi naka Snapdragon 8 Gen 1 Plus to. So sa mga nag-aabang ng review, hintayin nyo itong review na to, as in talagang maganda itong phone na to kasi nasa 22,000 lang ata ngayon. At global na yung makukuha nyo dito, hindi na China kasi naka-flash na to sa Realme GT Neo 3, parang ganon, yun yung global nito. So ngayon sa paglalaro ko dito, ginamitan natin to
ng FlyDG Vader 3 Pro. Yan, yung controller natin na na-review kahapon. Kung hindi nyo pa napapanood, panoorin nyo yun, nastig yun. So ngayon, ang nakuha nating temperature dito is nasa 40.9 degrees Celsius, which is para sa akin hindi siya masyadong mainit. Tamang-tama lang yung temperature natin dito kasi maganda talaga yung phone na to, as hindi talaga siyang umiinit. At ngayon, gamitin natin tong phone cooler na limited edition ng One Piece. Subukan natin sa paglalaro ko, nasa ultra pa rin tayo dito. Sinagad natin talaga yung graphics kahit na nakukuha lang natin yung 60 FPS. Ang paglalaro ko naman dito, okay na okay pa rin, wala kang magiging problema. Wala kasi akong holder kaya ako nilagay dyan sa baba, at nagiging holder na rin yung FlyDG B6X natin. Pwede na yan kasi nakakatayo naman talaga siya. Pagkatapos ng isang games ko dito sa Mobile Legends, ang nakuha nating temperature nasa 33 degrees Celsius lang. Sobrang lamig nito. Hindi talaga pinagpawisan yung phone, as in parang nilamig pa nga. So yun yung kagandahan na may phone cooler talaga tayo, lalong-lalo na sa mga mainit na phones na bumabagsak yung mga FPS natin, at tamang-tama tong cooler na to, astig pa. So lahat ng link ilalagay ko sa description. Highly recommended ko to, napakaangas at napakalamig talaga. At gagamitan nyo to ng charger na 20 watts pataas hindi 20 watts pababa. Kahit na meron kayong 120, papalag naman to. Basta higher sa 20, okay na okay siya at mapapalabig dyan talaga. At depende naman yan sa mga settings na gagawin nyo sa phone cooler na to. At bago ko pala makalimutan, yung nanalo dun sa FlyDG B6, ipopost ko na lang sa community natin. Parang sinabi ko yun dun sa Redmi K60 Ultra para manalo nga ng FlyDG B6 na to. So abang-abang kayo sa community post natin kung sinong nanalo dun sa FlyDG B6. So I hope na nakatulong ako sa inyo, at huwag nyo kalimutan mag-subscribe sa channel ko at hit yung bell icon para sa mga ganitong unboxing reviews at katarantaduan sa channel na to. So once again, this is Paul. I came from the mud. There's dirt on my